Never-changing signature taste, exciting flavors, and kilig. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with indulgence. Nothing like Dunkin', pasalubong ng bayan. Hello everyone, this is Daniela Garcia. And this is Merjame Ubara. And we welcome you to another episode of Balanced Lifestyle, where we talk about life and interview people with recognizable lifestyle. It is now 3 in the afternoon and this time check is brought to you by Dunkin' Donut. And today guys, meron tayong kasamang isang student. This is Ate Christine. Please introduce yourself, Ate. Hello, I'm Christine May Lamani, 27 years old, and student of a MASCOM, major in broadcasting, and I'm a mom, a wife, and a student. So today guys, i-interviewin natin si Ate Tin. Oo, kasi syempre baka makarelate tayo sa kanyang experience, syempre as a student. Can you relate to us, Ate, kung paano mo binabalance yung life mo? Syempre, isa kang mom, isa kang student, and isa kang wife. Yes. So, mahirap siya, no? Mabalance, like, parang tingin ko sa sarili ko, kaya ko ba to? Parang super mom. Kasi parang, ngayon tatlo, no? Minsan nagiging apat siya kasi pag may work or online job. Kailangan kong i-balance lahat ng time ko para sa anak ko, sa husband ko, sa school, minsan sa work, pero pag walang work, tatlo lang. So, yan, lahat. So, in a day, so meron lang tayo 24 hours. So, parang yung kailangan i-balance na dapat meron akong time dito sa anak ko, meron akong time sa husband ko, and meron din akong time para sa school. Minsan, nako-compromise din yung time ko para magiging nanay, magiging wife. So parang kailangan lang talaga time management. So paano mo minamanage yung time mo, Ate? Pwede mo bang i-share sa amin para specific strategies ganun po, Ate? Oo, ganun. So example, yung may klase ako sa mga 10 AM na. So, in the morning, 5 AM, kailangan gising na ako. Kasi magluto pa ako ng breakfast for my husband, tsaka yun sa anak ko. Kailangan magising sila, meron ng nakahanda. Tapos, makapunta na rin ako sa school. Then, pag uwi ko, kailangan asikasuhin ko din yung anak ko, yung husband ko, kasi uuwi din, galing sa work. Tapos, minsan, mahirap yung pag 7 AM yung class. Like, kasi aalis ako ng bahay, minsan tulog pa yung anak ko, so parang hindi niya na ako makikita in the morning. So tapos minsan hindi na napapaliguan yung anak ko, no, minsan pag 7 AM yung class, like kailangan antayin matapos yung class ko, example na 10 AM from 7 to 10 AM. So 7 to 10 AM attend po na ako ng class, tapos uwi ako, saka ko papapaliguan yung anak ko ng 11 AM, ganyan. So, grabe talaga yung time management. Kasi yes. So, tapos, after nun, papakainin ko na siya, papaliguan ng lunch. And then, after, babalik ulit ako ng school para may class na naman ulit ng 4 PM or minsan 5 PM, ganyan. So, yung husband ko na yung mag-aasikaso din sa dinner para sa bata, ganyan. So, parang tulungan lang kami ng husband ko for now. So, importante talaga sa inyo yung teamwork na kasama mo. Para mapalaki yung anak mo and everything. Yes. Buti naman supportive talaga yung asawa mo, Ate. Yes, ayun lang. Kasi maswerte din ako kasi yung husband ko parang iniintindi din niya na like, may klase ako ngayon, so ikaw muna, ganyan. Pero minsan, nakakaramdam din ako ng guilt or ng awa. Like, pagod na yung husband ko. Parang, siya pa rin. So, parang, ganun, pero ganun talaga ang buhay. So, kailangan namin, hindi kami mayaman, hindi kami so kailangan namin i-balance lahat. Ganun. Pero very remarkable na napapag-balance mo lahat. Ganun. Kasi, for me, sige lang, go lang, kasi bata pa naman yung anak ko. Unlike kung lalaki yung anak ko, tapos dun pa niya parang makikita na naghihirap kami, ganun. Okay lang kung ngayon na nababalance ko pa, ganyan, nagagawa pa namin. At least,
hindi pa niya nakikita yung hirap, yung ano, para maglaki niya, parang wala siyang makitang paghihirap namin ng husband ko. Ilan taon na anak mo, ate? Ay, yung anak ko is 3 years old siya. Turning 4 years old na siya sa June. So, yun. Para preparing na rin kami para sa school niya siya. So, yun. Parang ano din, no? Paano ko to i-balance? Like, kailangan na doon din ako sa school. So, yun. Parang nag-iisip din ako na, what if dito na lang sa WIMSU din ipag-aral para like para maasikaso ko din siya na ano, every break time ko pwede ko siyang ano, puntahan para bihisan yung or pakainin, ganon. So, yun. Tapos another responsibility din yung Yes. Nag-aaral na. Yes. Kasi kailangan mo din tulungan sa assignments. Yun. O yun din, minsan Turuan din. nako-compromise din pag meron mga deadline sa school. Tapos meron din, kailangan ko tong gawin para sa anak ko. Kailangan kasi may ano na siya, may parang na ini-introduce ko na sa kanya yung parang paano mag-read, ganyan. So parang, ano ba to, baka nakakalimutan na niya kasi ilang days na ako nag-stop. So parang ganon. So yung, di ba parang kailangan mo talaga i-manage yung time. Ano yung usually ginagawa mo, ate, para mag-relieve ng stress mo, parang mga coping mechanism mo, pwede mo i-share sa amin? O yung pag-relieve ko ng stress, syempre, hindi naman tao lang din tayo, may minsan na ano tayo, napapagod din, ganun. So, ano, as normal lang din, meron din talaga akong mga late night breakdowns. Minsan, hindi ko na, minsan, parang wala na akong pakialam, kahit sa harap ng asawa ko, nagbe-breakdown din talaga ako. Kasi, syempre, hindi naman, ano, napapagod din ako, ganyan. Pero kapag nakikita ko yung anak ko, yung husband ko na okay sila, yung parang sinasabi ko sa sarili ko na, ay, pagod lang yan, stress lang yan. Kumbaga, ano lang yan, kumbaga, hindi naman yan mabigat na problema. Kaysa nakikita ko yung anak ko buyag-buyag, yung nasa hospital, may sakit, may ano. So, parang positive lang ako, okay lang yan. Kasi at least healthy yung anak ko, yung nakikita ko na okay yung anak ko. So, parang everyday productive, okay yun sa akin. Iba talaga yung pag umuwi ka, may family kang inuwi. Yes, May baby ka. ganun, may baby. Kasi parang yung sasalubong ka lang niya sa pag-uwi, ganyan, tapos Kahit wala iyahang or pasalubong. gano'n. Oo, kahit walang pasalubong. Oh, andyan na si mami, ganyan. Masaya Oo, sila. gano'n. Masaya na din ako kasi parang, oh my God, parang ano ba, parang iba yung feeling, gano'n. Iba talaga pag mother, no? Iba talaga. So, since na parang pinili mo na mag-school ulit, at ano, pwede mo bang i-relate sa amin yung experience mo kung paano mo naisip na mag-school ulit, oo, bumalik ulit, or sino nag-support sa'yo, anong sinabi ng family mo? Okay, yung first talaga is na plano lang namin ng husband ko na mag-school ako. And then, so, sabi ko, kasi nakatapos na ako ng HRM, nakagraduate na ako, tapos nakapagtrabaho na rin ako under food industry for 4 years. So, parang, tapos, sinabi ko, parang na-realize ko na walang stability yung job ko, yung parang, yung ganito lang parate, ganyan, yung daily routine, pabalik-balik. So, sabi ko, bakit hindi na lang ako mag-take ng iba pang course? Bakit hindi na lang ako looking for stability someday, diba, in the future? Tapos, nung una, yung husband ko lang talaga very supportive. Yung parents ko parang okay lang naman sila, ganon. Parang kasi choice ko naman to, gusto ko naman to, so ikaw na bahala sa edad ko yan. So, pag kaya mo na mag-decision, ganyan. So, sa akin, parang na-realize ko na parang why not, sige, try lang. Tapos, yun na, nagtuloy-tuloy na, sabi ko, dito na ako, ganyan. Parang, yung pasalamat na lang din kasi nandiyan yung husband ko talaga na Very sumusuporta. So, paano mo napili yung course na broadcasting out of all ng mga courses here sa university? Oo, yung dati pa parang iniisip ko lang talaga na gusto ko mag-masscom. Tapos ngayon, sabi ko, nandito na ako. So, parang opportunity na din gano'n. Tapos, nung una kasi, nung hindi pa ako nag-aaral, nag-online job din ako. Parang mahirap din kasi na parang
wala ako masyadong related na para sa online job. So parang sabi ko, katulad ng mga photo editing, yung video editing, ganyan. So sinabi ko, parang pinush ko na yung mass comm. Doon ko pinili na, sige, mass comm na lang. Kamusta naman yung experience mo sa mass comm? For now, sige, okay lang. Parang meron ng pressure kasi, kasi second year na, oh my God, parang hindi na to biro-biro. Parang seryoso na talaga. Tapos meron na talagang mga, alam mo yun, parang pressure. Ganun. Anong pinaka na-enjoy mo sa broadcasting? May mga na-enjoy ka ba na subjects? Na-enjoy ka ba na activities? Yung mga in-enjoy ko lang, siguro yung sa, like, example, magpro-produce na like sa drama, sa radio drama, syempre, yung kahit merong stress na merong mga ibang na hindi nakikipag-cooperate, pero okay lang, parang enjoy naman siya kasi pag behind the scene, yung parang doon mo makikita ba na, ay dapat ganito pala, dapat so gano'n. Madami kang bagong natututunan. Yes, gano'n. Despite yung all the pressure syempre sa broadcasting. Minsan kailangan mo gumawa ng script, ang daming video, medyo stressful din talaga siya. Deadline. Siyempre sabay-sabay ang deadline. Tapos minsan nasisigawan ka. Tapos may mga reportings, tapos kailangan, minsan talaga napupuyat talaga ako. Or hindi lang minsan, or siguro parati pag tapos na yung dinner, ganyan, tapos tulog na yung anak ko, so pwede na ako mag-focus sa school works, tapos yun na, parang napupuyat talaga para lang ma-catch up for the next, class ulit next day. For the last kasi syempre meron ding tayong mga student na working mom, tapos meron din mga nagwo-work, tapos student, tapos meron din silang binabalance. Siguro yung mga iba na nagsa-start pa lang sa ganitong lifestyle, baka nahihirapan sila. Meron ka bang advice sa kanila? Tips. Yung parang advice sa kanila, parang yung mga working mom na advice ko para sa kanila katulad ko, parang sige lang, go lang, tapos wag din pabayaan yung anak, yung pamilya, yung para dapat i-balance talaga yung time para patsaka din, siguro always pray lang kung ano man yung kung meron bang mga depressions or kasi syempre normal lang tayo na tao lang din tayo, napapagod, ganyan. So dapat lang, push lang, go lang, okay lang yan, kahit dadaan din yan, lilipas din yan. Yun. Kasi syempre sa una lang naman talaga yan. Sa una lang, parang isipin mo mahirap, ganyan, pero pag nandyan na, tapos kung makita mo yung progress, baka di ba may proud mo pa yung anak mo, ganyan. At least nahirapan ka, may nakita kang, ito na yung pinaghirapan ko. So maganda din na makita natin yung mga progress na ginagawa. Siyempre, lahat tayo nahihirap. Kahit saan naman tayo siguro pumunta. Kahit anong field gawin natin, mag-work tayo, maging student tayo, with family tayo. Siyempre, lahat tayo nakakadanas ng problems. Yun yung pinaka-importante na go lang. Oo, basta importante nandyan. May pamilya tayo na parang sinasandalan, parang kung may problema or basta kausapin lang sila, ganyan. Para support lang, para nandyan sila para sa'yo. Okay. So, thank you very much talaga, Ate Tin, sa iyong time and madami kaming natutunan sa experience mo and very commendable na lahat to pinagsasabay mo. Oo. Kasi syempre, Super mom. Super mom talaga si Ate Tin. Kasi syempre, may mga student na nahihirapan. Wala pang, hindi pa, yung pinagsasabay pa lang nila is yung school pa lang nila. What more pa kaya may family ka, may So, very commendable and very inspiring siya for us. And thank you talaga, Ate Tin, sa iyo. So, say goodbye to our listeners and to our viewers. Okay, yun lang. Sige. Siguro yun lang share ko. Thank you din sa inyo. Thank you very much. And this has been Balanced Lifestyle. And thank you very much for listening with us. And see you again next time. Bye! There's nothing like this strong, sweet, creamy rush.
Muy delicioso. Nothing like Dunkin' Spanish latte. Pasalubong ng bayan. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with its coffee's signature taste. Nothing like Dunkin' Coffee. Pasalubong ng bayan.